Oplan, eleksyon. Maging botanteng may alam. Para sa ating Oplan eleksyon, maging botanteng may alam, tatalakayin natin ang papel ng kabataan sa eleksyon 2016. Sa datos po mga kapuso ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 20 milyon o 40% ng mga botante ang may edad na 18 hanggang 35. Malaki-laki po ito mga kapuso. Ang tanong ngayon, gaano ba kalaki talaga ang impluwensya ng boto ng mga kabataan? At anong kanilang batayan sa pagpili ng tamang kandidato? Kaugnay po nito, kasama natin ngayon sa studio, si Gio Tingson, ang chairman ng National Youth Commission. Magandang umaga sa iyo, Gio. Magandang umaga. Alright, malaki-laki yung datos na sinabi ng COMELEC that comprises the youth. Sabi nga ng ilang mga analyst, it's enough for para maipanalo ang isang presidential candidate na tumatakbo sa election 2016. But the question is, meron ba talagang youth vote? Solido bang bumoboto ang kabataan kung titingnan natin yung mga nakaraang eleksyon sa Pilipinas? Alam mo, pag titignan mo talaga yung analysis ng sectoral vote, Right. Kabataan, women, labor, magsasaka, sabi ng mga analysts natin, lahat ng sektor, wala pang talagang naipapanalo. Na solido. Na solido. Oo. So, Oo. it becomes a big challenge now to all the sectors. Pero kung titignan mo yung mga tumatakbo sa eleksyon ngayon, ang nakakatuwa ay nilalabas nila yung issue ng kabataan. And I think nakita sila ng malaking oportunidad. Halimbawa, issues ng internet, ng transportation, Traffic. ng traffic. Oo. Yan ay mga issue ng kabataan, issue ng trabaho, ng edukasyon. So, nakikita natin, dahil nga dun sa nasabi mo na 20 million na malaking demographic, these elections can be defined by a sectoral vote. And I think kabataan ang at the forefront, given that 20 million that COMELEC has been reporting. Okay, so malaki ang binubuo ng kabataan pagdating sa mga botante. Pero ang tanong, boboto ba sila? Kasi base rin sa datos, hindi lahat nagparehistro. Ang pinakamataas na voter turnout pa rin ay 2001, ano? At ang pinakamalaking nakapagpanalo noong 2010 kay Pinoy. Pero pag titignan natin yung voter turnout sa demographic ng kabataan, napakalaki ng demographic eh. Pag sabi ng youth, nasa 15 to 35 yan. In that range. Ano? Tanggalin na natin yung 15 to under 18. Yung pag-mobilize ng mga boto, we're above the 60%. Okay. And we're thinking that with the new figures, mataas ito. Pag tinignan naman natin yung pag-aaral ng Pulse Asia ng SWS, there's one thing about the 18 to 24 demographic. Ang 18 to 24 demographic, ito yung lagi mong namomobilize. Ito yung very active online, Kasi first-time offline, sa voters ground. sila eh. Oo. At ito yung first-time voters. Medyo mababa yung percent who are registered. So that's one thing that we're really looking into Bakit right now. hindi sila nagpaparehistro? Yun nga, kasi alam mo yung election, laging kadalasan nakikita siya in the face of election day only. Hindi nakikita pa ng mas malaking sektor na to na ang election ay may pre-election, election day, Di ba at sila post-election. nanonood sa TV? Isang taon naman nagparehistro, nagtawag ang COMELEC, pumunta sa mga subdivision, pumunta sa mall ang COMELEC. Laging nasa mall ang mga kabataan. Alam naman siguro nila na kailangan para maging botante ka, magparehistro ka muna. Baka naman ayaw lang talagang bumoto. Or wala nang gana. Gusto na lang mag-Facebook. Yung trend ngayon, hindi lang sa election ng national elections, pati sa mga student councils, Right. internationally, yung millennial generation, bumababa talaga yung trend of those who are voting. That's one thing that we see. That's a phenomenon we're seeing globally. Okay, okay. Pero yung nakita nating oportunidad dito, yung agenda na pinapasok. So if you look at the agenda, there's really a call to rally those who are already registered at mas sentro doon sa malaking porsyento pa rin ng kabataan who are registered for the 2016 elections. Gio, ang napapansin ko kasi, yung ilang kabataan, maingay lang sa social media. Napakaingay magreklamo, napakagaling magreklamo at maglitanya sa Facebook tungkol sa ano yung dapat na kandidato, ano yung hindi dapat na kandidato, pagbabatikos, pagbabash ng mga kandidato. Napaka-active nila sa Facebook. Pero pag tinanong mo, rehistrado ka ba, boboto ka ba, marami sa kanila hindi. Totoo yan. It's a phenomenon also na titignan lalo na sa mga Duterte supporters. Okay. Dahil daw medyo last minute nag-declare si Digong, marami daw sa mga supporters niya halimbawa ay hindi registered voters.
Kaya daw yun ay isang So, maingay lang pag-attribute. sila sa Facebook. Oo. Ganon. And pag titignan mo rin yung datos ng Pulse, makikita mo na only 7% ng kabuuhan ng kabuuhan ng mga mamamayan na boboto, only 7% refer to online as a source of election-related information. So, ang lakas ng ingay sa social media, pero ang mas matinig pa rin talaga ay ang tradisyonal, yung umiikot TV. sa mga at Oo. yung umiikot ka sa area. bawat sa area at saka yung nasa loob ka na sa traditional media Yes. ka, radyo, TV at television Yun pa rin at yun pa rin ang pinakamalakas. So, makita man natin there's a lot of noise online, but when you look at the figures at kung makapunta ka sa mismong mga areas kahit sa Tawi-Tawi, Sulu, itong mga areas na to, iba pa rin yung matinig, iba pa rin yung influential to court the vote for 2016. Yung case in point nga lang na nakikita natin na hindi masyadong aktibo ang kabataan pagdating sa actual na pagboto, yung SK elections. Kasi SK elections, ito eleksyon na ng mga kabataan para sa mga kabataan na ito. Pero kung titingnan natin yung datos, halos walang bumoboto dyan sa SK elections. Alam mo, magandang punto yan. Actually, dapat ang perspective ng kabataan for 2016 ay dalawang malaking eleksyon ang mangyayari. Alright. Yung national elections at yung eleksyon ng sangguniang kabataan. But what's new about the SK elections? Sa SK elections, nasa presidente na po, and it will lapse into law by Jan 17, yung approval ng SK Reform and Accountability Bill. So, naintindihan natin na maraming problema sa sangguniang kabataan elections, sa mga tumatakbo doon sa mismong sistema. But with the reforms in place, makita mo kahit yung kauna-unahang anti-dynasty provision sa lahat ng mga batas, meron sa SK. I think these novel ideas, these novel things which are put in would help in increasing registration at yung pagtakbo mismo ng second generation of leaders. Ayan, may pinakita tayong graphics. Sinasabi na, di ba sa SK, ang bumoboto dito, 15 to, di ba, starting from 15 years old, right? 15 to 17. Pero tingnan mo, 39.9% ng mga nasa 15 to 17 na age group, hindi kailanman bumoto sa SK elections. Tapos, ang konti-konti lang nung nagsabi, na bumoto sila. Oo. Yung pag makita mo yung reforms ng SK, pinalitan na natin yung age bracket. Magiging 15 to 24 years old na. Kasama dun sa 15 to 24 ay lahat ng tatakbong SK chairpersons ay at least 18 years old. So that yung consent, yung capacity to enter into contracts, yung accountability, mas mataas. So with a bigger demographic, I think tataas yung turnout come October. Now, the question is, kasi ikaw mismo, sinabi mo, this is a global phenomenon na nagiging apathetic na yung ilang mga miyembro ng kabataan at ayaw nang mag-participate in national events and yung mga ganitong klaseng eleksyon. Ano ang dahilan? At least for the Philippines, bakit hindi sila lumalabas para bumoto? Pero alam mo namang may opinion sila eh. Hindi naman pwedeng sabihin wala silang opinion sa bayan kasi naririnig mo sila nakikita mo sila at nababasa mo sila sa social media. Well, maraming ways to be connected ngayon. Okay. Dati kasi ang concept na ginagamit, this was a UP Dean sociologist na nagsabi. Dati collective ang desisyon. Ngayon, very connective ang mga tao. Connected. Collective and connective. Okay, what's the dahil difference? konektado ngayon sa maraming platforms, nagkakaroon ng ease, or ng Madali para sa kanila. Oo, tama ka dyan. In that demographic. Kasi dati, kung gusto mong maisulong ang iyong hinaing, dapat collective. Marami kayo na magsusulong ng hinaing na ito at mapalitan ninyo kung sino man yung nakaupo. 'Di ba? Ngayon, ang dali nang kumonekta sa magreklamo ka na lang, mag-ingay ka na lang sa Facebook, makukuha mo na hindi mo na kailangan bumoto. Ganon. Pero yung nagiging tanong ay, napapakinggan ba ako, number one? Right. Pangalawa, dito sa malaking mga desisyon or mga boses na na-attribute na to, makikita ba natin na may disconnect yung ground, yung nangyayari on the ground, at yung social media? Dahil dun sa ground, halimbawa, case in point, yung mga EPAL politicians na nagpo-post ng maraming mga mukha nila sa kung saan-saan. Nakikita natin sa social media ang ingay. But when you see it on the ground, parang walang clamor na tanggalin at baklasin yung mga poster ng mga EPAL politicians. So, in effect, may disconnect in one sense when it comes to these kinds of trends. So, tama bang sabihin na hindi porke malakas ka sa social media ay pwede ka nang manalo sa eleksyon?
Sa ngayon, hindi pa siya quantifiable sa tingin ko. But it would be a big factor. Kasi may multiplier effect ang social media. So kung kahit na 7% ang nakakuha ng impormasyon online, but lumakas siya in terms of word of mouth, in Right. terms of sharing Right. with other influencers, beneficial yon. Hindi ako eksperto, but the way I see it is, mas madaling makasira ng kandidato ang social media more than makaboost. Sa experience ko rin, Yeah. sa pananaw din namin, I think that would be. But we're hoping, yung pagiging corrective, yung mabilis na pagiging corrective ng social media. It becomes, sabi na, double-edged sword. So, both Okay. beneficial and at sometimes kailangan din talagang pag-isipan ng mabuti. Okay, since ikaw ang chairman ng National Youth Commission, ito ang tanong ng mga kabataan, why should I vote? Bakit nga ba kailangan pa rin ng mga kabataan na bumoto at hindi enough yung nasa social media ka lang at nagre-reklamo doon? Alam mo, ang laki ng oportunidad, especially for the upcoming years. Kung sinabi natin bumababa globally, yung agenda naman globally ng United Nations from the SDGs, at yung agenda natin for the midterm, next 6 years, nakasentro sa kabataan. Right. Kasi may malaking demographic dividend that we could harness and give opportunities for. Correct. That's why I'm also thinking na dahil nakita natin there's a boom in young people in the Philippines, in the region, pinakamalaki sa region sa buong mundo, malaking oportunidad para sa kabataan to participate. Kaya nga yung mga politiko ngayon, youth issues nilalabas, di ba? From jobs to education to healthcare, down to the basic level, to access to internet, etc. Correct. Dahil malaking oportunidad. Now, if we do not harness this opportunity, Sayang. Napakalaking sayang. No? At the end of the day, mga kapuso, lalo na sa mga kabataan natin, hindi enough for nation building at tumulong sa bayan yung magreklamo ka lang. Do not be part of the complainers lamang. Pwede kang maging solusyon. And the first step towards a solution is going out and exercising your right to vote. Bahagi yan. Sabi nga nila, ang kahuli-hulihan daw na politiko na nakakuha ng youth vote ay si Miriam during her run in 92. Wow, that was in 92. Oo. Ang tagal na nun. At iba na rin yung playing field ngayon. And doon mo nakita na how active a lot of people were. And tingnan natin these elections with youth groups going in and out of a lot of those Right. who are running from Duterte to Grace Poe to Mar Rojas up to VPB na yan. Makita natin talaga kung gaano kalaki yung impluwensya ng sektor ng kabataan sa 2016. Sayang yung kapangyarihan at potential ng kabataan. Gamitin natin ito and go out and vote on May, di ba? Opo. 2016. Maraming salamat sa iyo, Gio Tingson, Chairman ng National Youth Commission. Thank you. Thank you. Salamat.